Meron po kasi naglalabasan na mukhang hindi daw po nagkakaisa ngayon yung buong Congress, 'no? Kasi nga po hindi na kagaya ng dating, former speaker, nung panahon ni Martin Romualdez na siya po ang speaker, talagang nagkakaisa ang Kongreso, 'no? Talagang lahat, 'no, pati mga bills na priority ni BBM, 'no, pinapa-priority ni BBM, 'no, mina-mark niya as urgent, talagang natatapos ng Congress dahil nga nagkakaisa. May mga issue pong 'no, na iuungkat kay Speaker Bojo D. Although hindi naman po sila magkalaban, hindi po magkalaban 'yan si former Speaker Martin Romualdez at si Bojo D. Talagang magkaalyado yan. Meron lang mga napapansin yung mga iba pong mga congressman dito kay current Speaker Bojo D. At sinasabi nga po nila, yung iba sabi mayabang. Pero ang meron naman pong nagtatanggol kay Speaker Bojo D na sinasabi paninira lang po yan, no? Pero yun nga, when there is smoke, there is fire, sabi nga, no? So, may mga panuwagan po na ito po, kasi habang nandyan po yung ganyang balita na si Speaker Bojo D ay hindi po hindi po na pagkakaisa yung kanilang mga mga Congress, no, yung mga representative. Meron pong mga sinasabi na posible daw pong magkaroon ng kudeta sa speakership at baka masilat nga daw po ng kalaban, di ba? Yun po ang nakakalungkot doon. Di ba? Gusto niyo po ba na masilat ng kalaban itong speakership? Di ba? Gusto niyo po bang maging speaker muli si Gloria Macapagal Arroyo? Napakadelikado po niyan kasi kung magiging speaker po si Gloria Macapagal Arroyo at bali-balita, meron din pong mga niluluto na impeachment case laban kay BBM, di ba? Alam naman po natin marami pong tinatamaan dito sa investigasyon na ng anomalya ng mga korupsyon, di ba? Mismong mga kongresista, mga senador. So talagang medyo hindi naman po sa naniniwala tayo na may kinalaman si BBM. Pero yun nga po, yung mga matatamaan dito na mga kongresista, mga politiko, maaaring pumabor sa impeachment po ni President Bongbong Marcos. 'Di ba? Kaya ayaw po natin na maging ganyan po, no, yung kumbaga magkaroon ng chance ang kalaban, 'di ba? Magkaroon ng chance ang kalaban na mag-file ng impeachment laban kay President Bongbong Marcos. 'Di ba? 'Di ba? Kaya kung ako po tatanungin niyo, mas gugustuhin ko po na siguro mas maganda po na ibalik na lang po sa speaker, pagiging speaker ng House of Representatives si former Speaker Martin Romualdez. Di ba? Total, wala naman pong napakitang ebidensya na laban kay former Speaker Martin Romualdez. Saka kapag nandyan po si former Speaker Martin Romualdez, solid talaga ang Kongreso. Di ba? Regardless kung ikaw po ay nasa maliit na partido ng Congress, talagang mafe-feel mo na inclusive, no? Sama-sama po kayo, no? Hindi po kayo watak-watak. 'Di ba? Although wala naman pong away-away diyan, no, kay Speaker Bojo D, alam naman po natin si Congressman Speaker Martin Romualdez wala naman pong mga inaaway. Yun nga po yung dahilan bakit po galit na galit sa kanya yung mga Duterte. Kasi nga daw po kapag nandyan si Speaker Martin Romualdez, walang pag-asa yung mga
ano no, yung mga ang tawag dito, mga pakulo ng mga Duterte sa House, no? Yung mga impeachment na yan, wala pong pag-asa talaga yan. At yung pagpapalit ng speaker, gagawin mo si Gloria, imposible po yan, no? Kapag nandyan si Martin Romualdez as a speaker. Eh, syempre, tayo naman po, nag-iisip tayo, no? Kung ano yung no, kung ano yung iinis sa mga Duterte, doon tayo. Di ba? Total, wala naman nakitang ebidensya laban kay former Speaker Martin Romualdez dito sa mga corruption na yan, no? In fact, gumagawa na nga lang po ng mga peking testimonya. Kitang-kita naman natin kay Orly Gutesa, di ba? Kasi desperado. Wala pong mapakitang ebidensya itong kampo ng mga Duterte, kampo nila Gloria, laban kay Speaker Martin Romualdez. Kaya gumagawa na lang po sila. Di gawin na lang po natin, ibalik na lang po natin, no? 'Di ba? Hayaan na lang po natin maasar. 'Di ba? Haters gonna hate. 'Di ba? Kung wala naman po wala rin tayong magagawa sa mga haters Kung hater yan ni Martin Romualdez, kahit hindi siya speaker, galit pa rin po yan kay Martin Romualdez. Ibalik natin sa speaker si Martin Romualdez, di hayaan natin silang magalit. Yeah. Ang maganda po nito, mapoproteksyonan yung presidente. Yan po talaga yung pangunahin natin di ba? Kasi ayaw po natin na magamit itong mga yung mga pampapaikot ng mga politiko na sangkot dito sa korupsyon. 'Di ba? Pinapaikot nila, gagawa sila ng mga peking impeachment, 'di ba? Yung mga kaso-kaso para lang magulo ang isip ng mga taong bayan at mawala sa focus itong mga usapin sa korupsyon, no? At isa pa, para mawala ang issue, 'di ba, ng impeachment kay Sara Duterte, 'di ba? Ano po kasi talagang kung mafo-file po yung impeachment ni BBM, maguguluhan pa po tayo, 'di ba? Magkakaroon na naman tayo ng another isipin when in fact wala naman pong basihan yung mga yan, 'di ba? 'Di ba? Kapag isang Martin Romualdez ang speaker, doon pa lang buwisit na ang mga Duterte. Di ba? Hindi po magwawagi kung ano man po ang pinaplano nila laban sa Pangulo. Alright. So I therefore conclude po, no, mas maganda